Hello, Leo. Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading para sa sign ng Leo. Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon nyo hindi. Kung di nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Ngunit, naniniwala akong meron at merong dahilan kung ba tayo napadpad dito. Maaaring meron tayong mapulot na mensahe sa isa sa mga cards. So, pwede din naman sa oracle card na nabubunutin natin sa dulo ng reading. So, kung hindi nakarelate at all, okay lang yan. Maaaring, uy, merong ibang tarot readers na mas makakarelate tayo. Pwede din naman na yun nga, yung susunod na upload ang makarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang pag-upload na iyon. Okay. Ayaw mamili. Why do I feel na si Leo kasi very confident. Malakas ang dating. Malakas ang dating mo. Pero for some reason, mayroong ganap sa iyong love life ngayon na ayaw mong mag-take ng action o pwede din nalilito ka at hindi, for some reason, hindi mo ma-wrap yung head mo around the fact na bakit hindi ko to, ba't ayaw ko siyang, wala akong gana na i-address siya. Bakit hindi ayoko mag-take ng action on it? Bakit ayoko mamili? Gusto mong mag-focus lang. Merong isang aspeto ng love situation mo na gusto mo lang mag-focus. Yun lang yung gusto mong trabahuin. Other than that, parang, nope, I'm not gonna bother. Pero pwede din na alam mong perfect ka eh. Pero for some reason, bakit you feel the need na may kailangan kang patunayan, may kailangan kang, alam mo, deserve ko to eh, na nandito ako. Deserve ko na pinaghirapan ko to, ganyan. Pero for some reason, may kailangang baguhin o may kailangang simulan. Pero hindi pa buo yung loob mo na gawin yun. Ano yung example nun? Hindi ko sinasabi na ito yung sitwasyon mismo, pero maaaring may isa o may iilan na makaka-relate. Proposal, engagement, yan, yung mga example. If you're in a relationship, maaaring yung iba sa inyo, alam nyo na it's time to level up, it's time to start something new, it's time to go for an adventure. Pero for some reason, kinatatamaran mo or ayaw mong gumawa ng aksyon towards this new idea. Pwede din naman na ikaw yung nasa receiving end, alam mo na ripe na ang inyong relasyon para mag-propose siya sa'yo. Pero you find yourself trying to prove or you find yourself na parang ano pa ba ang kailangan kong gawin? Ano pa ba kailangan kong patunayan? Ano pa ba ang hinihintay natin para lang maggawin to ng partner ko? Merong isang ano dito, spark has been lit kasi yan. Pwede nanood kayo ng isang romantic movie, tapos parang relate kayo doon. O pwede din na meron kayong kaibigan na kinasal, common friend na kinasal. So parang kayo, I don't know kung ikaw yung babae, ikaw yung nakasalo ng bulaklak. O pwede din na parang may realization kayo during that event na parang kami sana din to, dito na sana kami patungo, or merong bagong chapter na kailangan mangyari. Pero for some reason, isa sa inyo o parehas kayo, hindi pa nakikita yung need, kinatatamaran pa, ayaw pang tahakin yung path na yon. Pero as it is, you are willing to do the work para mag-work yung relationship. Yun na yun, lahat yan. Biruin mo, 5 minutes pa lang tayo. 5 minutes in and yun na agad yung na-pick up kong narrative dito. Anong clarify natin
looking towards the future, pero may hesitation, may pangamba, may anxiety. Alam mo yung nasa high cliff ka, ah, nangingatog yung tuhod mo. Alam mo yung mga nakikita mo sa social media na yung glass bridge, yung pag titingnan mo yung cliff sa baba, sa ilalim ng bridge na glass na see-through, parang nangangatog yung tuhod mo to take na maglakad. Ganon. May ganong pakiramdam, may ganong energy. Something needs to happen, something has to be taken an action on. May kailangan gawin eh. And kung ikaw yung gagawa ng move, Leo, hindi mo rin nga lubos maisip na alam ko confident ako, alam ko malakas yung loob ko, alam ko na whatever I put my um, thoughts on, mamamanifest ko. Pero for some reason, wala akong lakas ng loob para gawin o mag-take ng action sa aspeto na ito. Pwede din na wala pang budget. Tingnan mo, King of Wands reverse. Pwede din na yung isa sa inyo na panghihinaan ng loob na mag-take ng action kasi hinihintay niya pa yung action from the partner, hinihintay mo pa yung action from the other end, pero for some reason mabagal sila kumilos. Ewan ko, tinatamad sila, ayaw nilang asikasuhin. Hindi ganun kalakas yung loob nila. Ace of Wands, yun nga, spark has been lit, clarified by Two of Wands. Something may takot na maaaring hindi inaamin ng isa sa inyo, may pangamba, hindi pa sure, nagdadalawang isip pa, natatakot, nahihiya. It's a common, common knowledge na. Aware na kayong dalawa na kailangan ng lumevel up. Pero may hesitation pa. Hindi pa lubusang solid yung plano. Pwede din na may inaantay pa. Ewan ko kung anong inaantay nyo. May inaantay pa. Ayaw pang turn yung leaf ng new chapter sa buhay nyo. Pwede din na meron pang kailangan i-prove. Pwedeng same-sex partnership and merong parang tinaga sa bato ng partner nyo o tinaga sa bato ng isa sa inyo, whoever, na pag hindi pa ako nakagraduate o pag hindi ko pa na-reach yung six-figure na income, kapag hindi ko pa nagawa to, hindi muna natin gagawin to. So, damay-damay to. So, yung plano na yon, yung big plan, vision na yon, pwedeng ikaw yung Leo, yung may big plan, big vision na yon sa sarili niya. It somehow sends the message na you're trying to control you're trying to decide for your partner. And maaaring yun ang nagkukos ng argument. Pwede din na overwork ang isa sa inyo, mas pipiliin ng trabaho, yun nga, six-figure income muna, 6 digits muna, bago tayo magpakasal. Hindi muna ako oo sa kasal, hindi ko muna pipiliin ang new chapter na ito, dahil meron pa akong kinakailangan tapusin, kinakailangan ko pang mag-ipon, o pwede din naman na pinaplano ko pa ang mga bagay-bagay, huwag kang mag-alala, pero may hinihintay pa ako. May paghihintay eh. May paghihintay, meron pang gustong patunayan. Gusto ko muna na tinaga ko sa bato. Halimbawa, yung partner mo maaaring tinaga sa bato na kapag nakapag-graduate ko na yung bunso kong kapatid, dun tayo magpapakasal. So, medyo it sends the message nga na your way or the highway, nagdesisyon ka na para sa partner mo. Pwede din na baliktad ang energies, yung partner mo na ang nagdesisyon sa'yo. Kaya walang matapos-tapos, tingnan mo nakatingin siya dun sa malayo. May mga plano, may mga future dreams and visions, pero hindi siya magawa-gawa dahil may pangamba, may takot, may pag-aalinlangan. At yung attention, yung isa sa inyo hindi maintindihan kung ano tong kailangan mong patunayan. What's the bagal? Bakit ang bagal-bagal? Bakit hindi natin magawa ng aksyon? Dahil alam naman nating dalawa na kailangan ng simulan yan. Bakit hindi tayo makausad? Ano pa yung hinihintay na yan? Saan ka trap? Pero kapag tatanungin ka saan ka trap, hindi mo naman masabi.
Spider, dalawa ang spiders. Tingnan mo na makikita sa reading mo. 'Di ba nagpe-prepare yan ng web palagi para sa prey niya. Yun ang home niya, yun ang safe space niya, yun ang weapon niya. So, maaaring merong pinaghahandaan isa sa inyo, pero yun nga, focus siguro muna sa trabaho, focus muna sa ibang bagay. Pero kung ano man yung na-focus na ito, hindi kayo same page ng partner mo, at maaaring yan ang nagkukos ng hindi pagkakaunawaan, if not argument. Itong yokai na to, this is yokai tarot deck. Yokai is Japanese supernatural beings. So itong yokai na to para tong duwende. Duwende na annoying sila, na nagkukos lang sila ng gulo. So maaaring yung para sa'yo ay binavalue mo, like trabaho mo. Pwede din yung partner mo nga yan, baliktad, yung partner mo binavalue yung trabaho mo. Yung kabilang side, which is yung partner, kung ikaw yung nag-value sa trabaho, yung partner mo, hindi siya nakikita as value. Para sa kanila, para saan pa magtrabaho ka kung hindi mo din naman ginagamit yung pera mo. So, yun ang nagkukos ng, parang isa sa inyo naaanoy na. So, naaanoy na yung partner, no? Pero ikaw din, naaanoy na naaanoy yung partner mo. Bubwisit na sa'yo yung partner mo kasi yung priorities mo, hindi pantay sa priorities niya, o hindi kayo same page ng priorities, paano kayo magle-level up, paano kayo ikakasal kung magkaiba kayo ng priorities. At nabubwisit na siya dahil magkaiba kayo ng priorities, pero ikaw din, dahil kinukulit ka niyan, nabubwisit ka na rin na nabubwisit siya sa'yo. So, medyo magulo, pero feeling ko naintindihan nyo. Maraming yellow dito. Pwede siyang signaling ng solar plexus chakra, mga reversed pa ito. Solar plexus chakra, ito yung seat sa ating tiyan. Sa taas ng, parang 2 inches sa taas ng navel natin. Siya ang ating willpower. Seat, energy center siya ng willpower natin. So, maaari din na hindi pa tayo sure, hindi balanse yung solar plexus chakra mo, Leo. What does that mean? Yun nga, alam mong confident ka, malakas ang willpower mo, pero for some reason, pagdating sa romantic life mo, o whatever, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, hindi ganun kalakas yung willpower mo. And for some reason, hindi mo ma-describe, hindi mo ma-explain, bakit napanghihinaan ka ng loob na mag-propose, o kung ikaw yung nasa receiving end, na panghihinaan ka ng loob na ituloy pa itong pagpili sa partner mo, kahit pa alam nyo namang dalawa na kailangan nyo na mag-level up. Wala yung willpower mo to take action, to discuss, na-stuck ka na lang doon sa kinakailangan mong patunayan yung sarili mo, na kinakailangan mong maghintay, na in limbo mode ka, na hindi payapa ang isip mo doon sa thought na wala pang progress doon sa fact na alam nyo naman ng dalawa. So, pwede din na, yun nga, yung partner mo o ikaw, nandun sa page na kailangan pang mag-ipon. Pero ikaw, ay naisip mo, ano pang kailangan pag-ipunan? Nakapag-ipon na tayo. Para saan ang sobrang daming pera? Bakit hindi mangyari ang union na ito? Bakit hindi mo mapili na buksan o i-turn yung leaf ng new chapter ng buhay natin? Anong hinihintay natin? Yun yung sagot na hindi ko din masasagot. Sorry, Leo. Pero yun ang nangyayari. Meron pang paghihintay. Maaaring this Aries season, yun ang blocker, challenge sa inyo as a couple, dahil may konti pang disagreement sa mga bagay-bagay. Magkaiba pa kayo ng page, magkaiba pa kayo ng priorities. At hindi pa may paghihintay eh. Pwede din naman na mabilis mag-escalate. Hindi mabilis ang pangyayari eh. Mabilis mag-escalate. Fierce pa naman din ang mga energies ngayon.
yung gusto ng isang tao, malaki yung chance na ipupush niya yon. Pero kapag hindi kayo same page, maaaring ah, humantong siya sa away. Kasi malakas ang King of Wands dito. Mukhang si Leo to. Malakas ang King of Wands dito. Ibig sabihin, na-reverse pa ha, ibig sabihin, kung ano yung gusto niya mangyari, yun dapat yung gagawin. Hindi siya open sa negosasyon. Hindi, ipipilit niya yung gusto niya. At ending pa ng reading nyo, arguments. So yun. Yun na yun eh. Hindi ko na dadagdagan pa kasi yun na siya. Baka kung ano pa yung kwento na mabuo dito, subscribe lamang po kayo para abutan yung mga next na reading. Kung wala doon na nakarelate, okay lang yan. Maraming tarot readers. Pero, abangan nyo lang yung next na upload. Baka doon, same narrative o makarelate na tayo. Bravely go. Mensahe to sa inyong dalawa. Maaaring ito ay, ano yung kinakatakot mo? I-address nyo yung kinakatakot nyo na yan. May kasabihan, di ba, na, kasabihan ba? O parang may bilin ng matatanda. Pero ewan ko, nasabihan ako ng lola ko ng gano'n eh. Pag lalakad ka sa labas, lalo na pag mag-isa ka lang at gabi, magbibit ka ng stick. Kasi baka habulin ka ng aso. Baka habulin ka ng aso. So, ano yung stick na yon? Ano yung kinakailangan mong suporta para ma-at ease ka, para mapayapa ang utak mo na magpatuloy, mag-move forward. Panahon na para i-turn ang leaf. Pwedeng iba sa inyo, hindi yun yung scenario, hindi yung engagement hindi marriage ang next chapter. Pwede din kasi na having a baby, yun yung next chapter. O kung ano man yung definition nyo ng next chapter, hinug na kayo para doon. Merong hesitation, takot, hindi natatakot si Leo, masyado siyang confident, pero for some reason, hindi nga balanse ang solar plexus chakra, kailangang balansehin yan. Through Reiki, mababalanse yan. Kinakailangan gumawa ng action. Kinakailangan ng i-tread yung path ng bagong chapter na yon. Kung natatakot, magdala ka ng stick, magdala ka ng support. Call back up. Ano yung backup na yon? Isipin mo kung ano yung backup na yon. Pwede kasi kailangan mong konsultahin yung mga kaibigan mo. Pwede din na kailangan magplano ng maigi, i-assess yung magkano ba yung aabutin, magtanong-tanong na sa mga supplier, ganyan. Hanapin mo yung stick na yon at dalin mo yon para lang makausad na tayo forward. Bravely go. Perfect na perfect ang oracle card na advice sa'yo ni universe. So, go lang. Tabang ka, di ba, Leo? Confident ka, go mo na yan, push mo na yan. Okay, so, iwan ko na yun doon. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko po kayo ulit. At like, share, and subscribe lamang po. Sana andyan pa rin kayo next month. See you soon. Ako po si A. Bye-bye.